Dear Kuya Poy, ako po si Regina, 31 years old mula dito sa Pampanga. Didiretso na po ako sa kwento ko. Ang totoo niyan, may manliligaw po ako na 37 years old at kawork ko sa isang construction company. Ako po ay nag-work sa office as a professional, habang ang manliligaw ko naman ay isang plumber sa construction site. Nililigawan niya na po ako for almost 8 months now. Sobrang green flag po siya. Kahit mas mataas ang sahod ko, ay hindi niya ako pinababayaan na magbayad ng mga bills kapag nagde-date kami. He always makes an effort. Laging may pa-food, may pasorpresa, at may ibinibigay na oras para sa akin. Ang problema lang, Kuya Poy, nagugustuhan ko na siya pero hindi ko pa siya masagot-sagot sa ngayon. Natatakot po kasi ako na baka ma-judge ng ibang tao, lalo na sa work namin at ganun din sa family ko. Alam ko po kasing maraming tututol kapag nalaman nila na construction worker ang magiging boyfriend ko. Kuya Poy, inamin ko po ito sa kanya at nasaktan siya sa sinabi ko. Ang hirap eh. Gusto ko po siya, pero natatakot ako na mag-risk. To this point, hindi ko alam kung valid nga ba yung reason ko. Alam ko po na parang mababaw lang na dahilan, pero hindi ko alam. Baka people pleaser lang talaga ako, kaya natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa sarili ko once na sagutin ko na nga ang nanliligaw ko. Malugod ko naman pong tatanggapin ang payong maibibigay ninyo sa akin. Kaya pauna na po ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM ang aking kwento. Hanggang dito na muna. Lubos na gumagalang, Regina. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Regina ng Pampanga tungkol sa kanyang pagkalito kung sasagutin ba o hindi ang kanyang manliligaw. Alam mo, Regina, hindi naman sa nakaka-turn off yung ganyang pag-uugali, pero ikaw naman ay aware na baka nga people pleaser ka. Ayaw mong may masasabi yung ibang tao sa kung sino nga ba ang papapasukin mo sa loob ng buhay mo. Alam mo, sa panahon natin ngayon, kahit nga yung isa sa mga tagapagmana ng monarkiya ng Inglaterra, for that matter, di ba si Prince Harry? Nakapatid ni Prince Charles, sino to? King Charles, di ba? Ang hari na ng Inglaterra. Sa ngayon ng UK, ayan, at yung dalawang anak niya. 'Di ba? Yung isa roon ay dahil sa pinili na mapangasawa ang isang commoner ay na-strip ng mga kanyang mga mga benefits o mga kung ano-ano pa na ino-offer nga ng monarchy. I don't want to be technical about it. Ayan, medyo nakakalito po para sa kanila, pero in short, matatalunan na siya kung sakasakaling ang kanyang kuya na si Prince William ay kailangan niyang palitan. Yan, yung mga ganyan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, mga royal bloods ho ito. Oo, Regina, sabi mo, ikaw ay isang professional na nagtatrabaho sa isang opisina. Worker, for that matter. Diba? Ihaharap ko lang sa iyo ang katotohanan, ha. Walang pinagkaiba ang isang office worker sa isang construction worker. Parehas pa rin kayong nagtatrabaho. Parehas pa rin namamasukan. Ang pinagkaiba lang siguro yung level ng pinag-aralan, but still, kapag puso na ang nagsalita,
lahat yan ay pwede nang kalimutan. At kahit pa nga yung ibang mga tao na nasa paligid ninyo, ay walang say kung totoo ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Kung sa tingin mo ikaw ay mas mayaman kaysa dito sa manliligaw mo, Regina, at siya naman ay simple, payak lamang yung pamumuhay, pero sabi mo nga, lagi naman siyang merong mga pasurpresa sa'yo, di ba may pakain, di ba may ibinibigay na panahon, ha? Anong iintindihin mo? Yung sasabihin ng ibang tao o yung masasabi at mararamdaman mong kaligayahan kapiling siya? Kahit gaano siya kasimpleng tao. Hindi ka ba believe sa isang tao na katulad niya na nagpupursigi? Para lamang mapasaya ka? Alam mo, hindi rin ako naniniwala, Regina, na ikaw yung tinatawag nila na materyaloso o yung materyoso na tao o na nakabase sa ano ba ang price tag na ireregalo mo sa akin? Meron ba akong bahay kapag nag-asawa na tayo o nagpakasal na tayo? Yung mga ganyang klase. Feeling ko naman, hindi ka ganung klase. It's just that talaga nag-aalala ka sa sasabihin ng mga kaopisina ninyo, ng pamilya ninyo. Ano? 'Di ba? Kung simpleng tao lamang yung pinili ko. Naging inspirasyon ka para siya ay lalo magpursigi sa buhay at ikaw naman ay naging mas masaya ka. Kaya nang dahil sa payak na pamumuhay niya ay lalong nag-improve ang iyong performance sa opisina. Ano pang masasabi nila? Meron pa ba talagang langit at lupa na eksena sa pagmamahalan ngayon? Hindi ba dapat na langit lang tayo lagi dahil sa kaligayahan? 'Di ba? Aanhin mo naman yung ikaw ay mapakasal o maipareha doon sa isang inaakala mo na kalibel mo ng pinagkakakitaan kung lagi namang lupa or worse, impyerno pa nga ang pakiramdam, 'di ba, ng pagsama sa kanya. 'Di ba? There's a difference doon, Regina. Kaya mas maganda, stay grounded. Stay grounded. Hindi ka ganung kayaman, hindi ka ganun at sigurado ako ang mga kapamilya mo, ang mga kaibigan nyo ay hindi rin ganun para matahin ang isang tao na katulad nitong si manliligaw mo na hindi mo nga pinangalanan. Construction worker siya, yes. Maliit ang kita, yes. Pero hindi siya magnanakaw. Di ba yun ang importante? Yan ang masarap na iharap sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo. Simple siya, payak ang pamumuhay, pero legal ang paraan ng kanyang pinagkakakitaan. At ang pinakaimportanteng aspeto sa lahat, mahal mo siya. Gusto mo siya. Yun. Regina? Okay, kung hindi nila malunok ang katotohanan na yun, problema nila yun. Basta kayo ay masaya na magsasama nitong hindi pa naman kayo ikakasal, masaya nyong mas kikilalanin ang isa't isa, Regina. 8 months na nanliligaw sa'yo, ibig sabihin, interesado ka sa kanya. At kung sasagutin mo siya, kung ako sa'yo, magpakatotoong tao ka lang rin. Na hindi ka naman angat na angat sa iba. Okay, iangat mo siya, ganun naman sa pagmamahalan. Galing siya sa baba, iangat mo, dahil sa pagpupursigi, tulungan kayo. Ganun yun. 'Di ba? Kasama yan sa pagmamahalan. Hindi yung, mahirap bahala ka dyan. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun ang ating kaisipan. Pero maraming salamat na rin, Regina, dito sa kwentong ibinahagi mo sa amin, At sa pagtitiwala nga na ikaw ay mapapayuhan gaano man kasakit na lunukin ang katotohanan sa mga sinabi ng iyong lingkod na si Kuya Poy. Pero kailangan talaga nakalabitin tayo minsan at iharap sa atin yung realidad na hindi naman tayo ganun talaga kayaman. Langit at lupa, dahil mas malaki lang sweldo, mas may mataas na tinapos. Hindi tayo bagay? Hindi. Basta bagay ang inyong pakiramdam sa isa't isa at totoo kayo na wala namang inaapakan na ibang tao, magiging masaya kayo. Yan ang pangako ko sa inyo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,
Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.